ang inyong saksi. Brown out. Yan naman ang pinangangambahan ng PPCRB pagsapit po ng araw ng nationwide automated election sa bansa. Saksi si Rafi Tima. Ang kadilimang ito ang ipinangangamba ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB sa Mayo Agis, araw ng kauna-unahang nationwide automated election sa Pilipinas. Kapag ganito raw ang nangyari, kahit na debaterya ang mga PCOS machine, posible pa rin magkaproblema. Ang aandar lang yung makina, hindi yung kabuuan ng presinto. So, mayroon pa rin kadiliman na babalot dun sa mga PCOS machines. Dahil dito, ipinagbibilin daw nila sa kanilang mga volunteers na magdala ng mga flashlight bilang paghahanda kapag nagka-brown out. Batid naman daw ng PPCRB ang problema sa kakulangan ng supply ng kuryente. Kaya panawagan na rin daw nila sa lahat ng mga magbabantay sa mga polling precincts na maghanda. Pagdating kasi ng bilangan sa gabi, ang talaga nasa presinto na talaga yung mga poll watcher. So ang talagang suggestion namin, hindi lang sa PPCRB, kundi sa poll watcher at sa BEI. Yung mga BEI na naka-assign sa bawat presinto, maging handa na po tayo. Paliwanag ng National Grid Corporation, maliit ang power reserve ng bansa dahil sa ilang power plant na sumasailalim ngayon sa regular maintenance work. Dahil dito, oras na magkaberya ang mga gumagana pang power plant, magkukulang na ng supply sa kuryente na magdudulot ng brownout. Bukod sa mataas talaga ang demand sa kuryente tuwing summer, lalo pang nagpalala sa problema ang nararanasan nating El Nino. Talagang hindi tumatakbo yung mga hydro plants during summer, El Nino or not. Kaya nga, yung mga hydro plants normally mini-maintain yan during summer. Anyway, hindi naman sila tumatakbo. Para tiyaking walang brownout sa mismong araw ng eleksyon, magtatatag na raw sila ng isang task force. Ang COMELEC naman, titiyaking maglala ng bawat munisipyo ng mga generator set at baterya bilang backup. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. At sa iba pa ring balita, naihain na ng NBI ang dagdag na reklamo laban kay Jason Ivler sa Quezon City Prosecutor's Office. Complex crime of direct assault with frustrated and attempted murder ang isinampa laban kay Ivler dahil sa panlalabang gamit ang ilang armas ng arestuhin noong January 18. Dawit din ang kanyang inang si Marlene Aguilar Pollard. Ayon sa NBI agent na si Janet Francisco, posibleng kasabwat si Marlene ni Jason para makahanda ang anak sa isinagawang raid. Tikom ang bibig ni Marlene sa mga bagong reklamo. Ang mahalaga raw, nagkasundo sila ng NBI at Commission on Human Rights na pansamantala munang tanggalan ng posas ang kanyang anak. Samantala, pagkatapos ng mainit na tagpo nito mga nakarang araw, ceasefire daw muna ang mga kontra at kasangga ni Senador Manny Villar sa plenary session kanina. Sa halip na talakayin ang committee report ukol sa C5 controversy, binigyan pansin ng mga senador ang Immigration Act, Senior Citizens Act, Disaster Management Act at Early Voting Bill. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, itutuloy ang interpellation sa committee report sa Lunes. Samantala, pinag-iisipan na rin ni Villar kung magsasalita siya sa plenaryo bago mag-adjourn ang sesyon sa susunod na linggo. At muling giit ni Villar, walang katotohanan ng paratang na tinangka niyang suhulan si Senate President Juan Ponce Enrile. Hindi ko ginagawa yung mga bagay na ganyan at hindi ko gagawin yan. There are many of us who want to work na ayaw naman namin ng gulo. So let's reserve next week for the boxing match. Nagsalita na si Corina Sanchez hinggil sa kontrobersyal na sagutan ng kanyang kabiyak na si Senador Mar Rojas at ni Senador Nene Pimentel noong Lunes. Ayon sa broadcaster, napatawadan niya si Pimentel. Kung bakit, alamin sa report ng saksing si Lars Santiago. Mr. President, I demand that be removed from the record. That is an affront on my wife, Mr. President. I remove it immediately. Kung nag-aalim puyo sa galit si Senator Mar Rojas sa nakakabastos umanong pahayag ni Senator Nene Pimentel sa Senado noong Lunes, ang kabiyak ni Rojas sa si Corina Sanchez, tinawanan lang daw ito. Wala na raw nakakagulat para kay Corina. Ang totoong araw, napatawad na niya si Pimentel. Sino ba naman ako para hindi magpatawad? Para sa akin naman hindi ako manghuhusga kasi si Nene Pimentel matagal ko nang ini-interview at saka idolo ko yan
lahat naman siguro tayo nagkakamali. Kasama raw ni Corina ang isang grupo ng mga kaibigan nang mapanood niya sa TV ang sinabi ni Pimentel at ang galit na reaksyon ni Senator Mar. Napalunok at tapos ay napailing na lang daw ang broadcaster sa kanyang napanood. But you know, it's really just confirmation of an observation I've been having about politics, that it depends on how desperate you are. I think the first thing that flies out of the window is really honor. I think that is really the temptation, but I'm in no position to judge. Nang umuwi nga raw si Mar ay hindi na sila nagkaroon ng mahabang pag-uusap ni Corina tungkol sa nangyari. Hindi naman nasa matagalan o mahaba ang pag-uusap. Alam ko lang na Sabi ko sa kanya, my knight in shining armor. Gusto mo kumain? Anong gusto mong ulam? So pagkatapos ng ordinary dinner, ay pinayagan niya ako mag-ice cream tapos may konting cake. At sa himig ng pananalita ni Rojas, tila napatawad na rin niya si Pimentel na una nang sinabing idinaanan niya sa dasal ang paghingi ng paumanhin sa mga nasaktan sa kanyang pahayag. Well, gano'n na rin lang yun. Sa kanyang pagdasal, yung parang kung sino man natatamaan, ay sorry na lang, gano'n, hindi okay na rin yun. Ako si Lars Santiago, ang inyong saksi.